Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, pag-usapan na muli natin ito. Napakainit na revelasyon nitong dating police colonel Asierto na inuugnay sa pinagbabawal na gamot itong dating Presidente Digong at Senadora Bongo at Senador Bato at itong si Michael Yang na dating economic advisor nitong si Duterte. Nako po, ay matinding revelasyon ito. Alam ko ho, magtatanong kayo. At nababasa ko ho diyan sa comment section kung bakit ngayon lang lumabas muli itong si Police Colonel dati na si Asierto, bakit hindi noon na-aksyonan ito? Yan ang karamihan no, na mga katanungan diyan sa comment section. At kahit saan ho ako pumunta na malalaking stream media, tayo po ay nag-iikot-ikot para makakuha ng anumang impormasyon. Yan po ang napakaraming katanungan. Bakit hindi noon nabigyan po ito ng aksyon? Mga kaibigan, yan po lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. Ako'y muling nagpapaalala, kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Shoutout po sa lahat. Kumusta po kayo? At heto ho, wag na ho nating patagalin at pag-usapan. Tayo po ay hindi nag-iimbento dito. Mayroon ho tayong pinagbabatayan. Kung dito ho ay mayroong karagdagan ng mga komento, that is normal na nagbibigay ho ng komentaryo, but mayroon ho tayong batayan. No? Wag na po natin patagalin. Nandiyan ho sa screen ating suriin ang katanungan. Totoo nga ba na sangkot itong mga nabanggit na pangalan sa pangunguna ng ating dating Presidente Digong, Senador Bato, Michael Yang, at itong Senador Bongo dito sa transaksyon na pagpasok sa atin ng mga pinagbabawal na gamot? Ibig sabihin, ang lahat to na laganap na bawal na gamot sa ating Republika ng Pilipinas ay kagagawan di umano ayon dito sa dating pulis Colonel Asierto sa pangunguna di umano ng dating Presidente Digong. Okay, ito mga kaibigan. Nandiyan po resibo sa screen. Asierto tags Duterte Go de la Rosa as protector of illegal drugs. Say ex-president wants him dead. Ayan. Ibig sabihin, sinasabi niya na talagang protector itong nabanggit kong pangalan, at kaya nga siya ay gustong ipapaslang ay dahil ho sa kanyang nalalaman. Ay naku po, matindi, di ba? Talagang kita nyo ho, isang colonel yan, dating police colonel, ay takot na takot. How come na tayong maliit na taong bayan nung kapanahonan ho, nung nanunungkulan itong si dating Presidente Digong. Kaya ang iba ho ay napakarami nang ika nga po'y binawian ng buhay sa pamamagitan po ng kamay na bakal na illegal nitong dating ex-presidente na si Digong. 10 sangkot itong mga nabanggit na mga pangalan. Diretso po natin ating suriin, mga kaibigan, ang nilalaman nito. Ito pong si Asierto, dating Police Colonel Asierto, ay nagtatago po hanggang ngayon. At siya po yung naganap na hearing diyan sa Kamara kahapon. Ay by virtual video, siya ay umattend at mapapanood po sa video habang nag-hearing diyan sa Kamara. At isiniwalat nga niya po doon. Isiniwalat ang kanyang nalalaman before nung kapanahunan
na ika nga ho, nagsiservisyo pa siya dito sa atin sa Republika ng Pilipinas na ang tinutumbok niya ay sangkot protektor itong mga nabanggit niyang pangalan sa pinagbabawal na gamot. Heto ho. Ako din po ang parehong Police Colonel Eduardo Asierto na matagal nang pinahanap at pinapapatay ng dating Pangulong Duterte sa militar at kapwa ko pulis. Yun ang sabi niya. So, na-explain ko na rin po yan kung ano po ang mga dahilan. Nabanggit ko po muli dahil in relation dito sa ating pagtatalakay. Heto, ituloy po natin. And the same Police Colonel Eduardo Asierto, the former Duterte had long ordered to be executed the hands of the military in my fellow police. Kaya pala, ganun na lang ang pagkatakot niya, di ba? Ito ho, Asierto implicated and drug smiling has been in hiding since 2019. Napakadali, napakatagal, di ba? Chinese businessman Yang is former economic advisor Duterte. The barber's panel also wants to get hold of Yang if only to help shed light on his alleged involvement in 3.6 billion drug bypass in Mexico, Pampanga. Yun ho, yun yung na-cite and contempt. Kita nyo ho, nung kapanahunan ng dating presidente Digong, ang ating economic advisor ay ito hong nauugnay sa 3.6 billion na ika nga po sinasangkot ang kanyang pangalan. Economic advisor? Economic sa droga, ang ika nga po pinatutungkol dito sapagkat yun ang lumalabas para pa mabilis tayo. Asierto used to be part of the PNP, Drug Enforcement Group PDIG, told committee the threats to his life he presented. Matagal na akong natatakot para sa aking buhay dahil ako ay pinapapatay ni Duterte. Sila po ay may impluwensya hanggang ngayon. Kaya pala siya, hindi lumalabas. I have long been fearing of my life because Duterte wants me dead. They are influential even now. Takot na takot. Dahil hanggang ngayon ay napaka-influensya. He went to make bold claim about the former president, his allies, especially the former special assistant, and now Senator Christopher Bongo, and then PNP chief now, Senator Ronald Bato de la Rosa, during her presentation to the barbers panel. Ayan, talaga nga pinaninindigan niya. Nasangkot ito mga nabanggit niyang mga pangalan dito sa pinagbabawal na gamot. Therefore, Rodrigo Roa Duterte, Bongo, and Bato de la Rosa are protecting and the integral of the security of alleged drugs network operating in the country. Yan po ang sinasad ni Asierto. Eto. Karagdagan pero imbis na ako ang pakinggan, itinago lang ang aking report. Hindi isinapubliko. Yan po mga kaibigan ang dahilan sa mga nagtatanong kung bakit ngayon lang muli siya lumantad dahil noon ay nilantad niya But ito ang nangyari Pero imbes na ako ang pakinggan, itinago lang ang report at hindi ako isinapubliko. At ako pa ang pinalabas na protektor ng droga sa report ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi sila nakinig sa akin kung anuman ang dahilan niya dahil sa pagsipsip niya noong kay Duterte. Ang pinatutungkulan niya po ay si Gordon. Siya po ang chairman ng committee ng Blue Ribbon noon. Nag-hearing. So, valid ito pang si Asierto ang binaligtad pa. At siya daw di umano ang naging protektor ng mga droga. So po yun ang dahilan kung bakit itong kasong ito ay napawalang, ika nga po walang nangyari noong kapanahunan ng dating Presidente Digong. But instead of listening to me, my report was citing and kept from the public, and the report of the Senate Blue Ribbon Committee made it appear it was the protector of drugs. Whatever reason, he didn't listen me and instead sided with the Duterte. Yun, diba? Yung mga nag-imbestiga, nag-hearing, imbis na suriin siya at alamin ay hindi kinampihan si Duterte kaya't wala siyang nagawa.
Eto pa. Baba's letter approved a motion invite Gordon to attend the next hearing. Ayan, palakpakan. Magandang balita ho yan. Dahil itong si Gordon na sinasabi nitong si dating Police Colonel Asierto na imbis na siya ay panigan dahil may mga ebidensya siya, ay kinampihan niya si Duterte. So ipapatawag ko sa Senate hearing, ang kabang-abang ho dito ay nababanggit din ang mga pangalan Duterte, Bongo, sino pa? At iba pang nabanggit. Dapat din hong ipatawag iyan, mga mahal kong taga-subaybay. Kaya't abangan po natin ito. So maliwanag ko sa mga nagtatanong, kaya tinalakay po natin muli ito. Dahil marami po ang nagtatanong kung bakit hindi noon nabigyan ito ng hustisya. Dahil, yun nga, katulad ng nasabi, according to Colonel Asierto, hindi siya pinakinggan at pinanigan itong si dating Presidente Digong. Ano ang dahilan pa? Dahil sa takot, mga kaibigan. Ganyan po ang kalakalan noon. Hindi ako magsabi. Ayon po dito kay Asierto, dating Police Colonel. Mga kaibigan, at siyempre, kung magsusuri po tayo, ay talagang ganun ang kalakalan noon. Maraming salamat mga kaibigan. Isang like lang po sa video na ito. And reaction. Huwag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. Bye-bye. Palakpakan.